Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Maynila, isang babaeng nagngangalang Isabel Reyes ang humakbang ng may katiyakan papasok sa isang sangay ng Land Transportation Office. Ang kanyang pakay ay simple lamang, kunin ang driver's license na ilang araw na niyang pinaghirapan. Ngunit sa loob ng gusaling dapat sana ay nagbibigay ng serbisyo, si Isabel ay ginipit para magbigay ng lagay. Nang siya'y tumanggi, isang opisyal na nagngangalang Marco Gomez ang bigla na lang siyang sinunggaban, sinakal sa harap ng maraming tao. Ngunit sa isang mabilis na kilos, nabaligtad ni Isabel ang sitwasyon, ang malaking lalaki ay bumagsak sa semento. Lahat ng mata ay natigilan nang itaas ni Isabel ang kanyang plaka, isang opisyal ng Internal Affairs Service ng Pambansang Pulisya. Mula sa sandaling iyon, isang tanong ang namuo sa isipan ng lahat, sino ba talaga ang babaeng ito? Umaga pa lamang, ngunit ang ingay sa loob ng 8th Branch sa Cubao ay nagsisimula ng umalinggaw sa likod ng mga salaming bintana na bahagyang nilalamon ng hamog. Si Elena Cruz, ang pangalang ginagamit ni Isabel para sa araw na ito, ay nakatayo malapit sa pasukan, pinagmamasdan ang isang anunsyo sa pader na kupas na ang kulay habang inaayos ang kanyang buhok na bahagyang ginulo ng hangin. Hawak ng kanang kamay niya ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng medical certificate, at ang luma ng application form para sa lisensya. Mula sa malayo, ang tunog ng isang lumang printer ay humahalo sa yabag ng mga nagmamadaling paa at sa pira-pirasong pagtawag ng mga numero para sa pila. Sa isang sulok, isang dekaedad ng electric fan ang umuugong, ikinakalat ang amoy ng pinaghalong pawis at pandikit, isang pamilyar na halimuyak sa mga tanggapan ng gobyerno. Ilang mga empleyado ang nakaupong nagpapahinga. May isang humihikab habang naglalaro sa kanyang cellphone. May isa namang humihigop ng 3 in negatibo, isa na kape na may blankong tingin. Huminga ng malalim si Elena bago naglakad patungo sa counter para sa pagsusuri ng mga dokumento. Ang kanyang mga hakbang ay kalkulado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay na hindi madaling basahin. Sa likod ng salamin, isang lalaking nakaunipormeng pang-elto ang sumalubong sa kanya ng isang mabilis na sulyap bago muling yumuko sa kanyang computer monitor. Form, sabi nito sa isang tonong walang kabuhay-buhay. Iniabot ni Elena ang folder at mahinang sumagot, para po sa aplikasyon ng professional driver's license. Kinuha ng lalaki ang mga papeles nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mukha. Ilang segundo ang lumipas sa katahimikan, tanging ang tunog lamang ng pag-click ng mouse at ang langit-ngit ng upuang plastik ang maririnig. Bigla, kumunot ang noo ng lalaki, tinitigan ang isang piraso ng papel. Pangalan mo, tanong niya, ngayon ay may kaunting diin na sa boses. Elena Cruz po, mahinahong sagot ni Elena. Tumayo ang lalaki at may tinawag sa likuran, Def Isa Gomez, sandali dito. Nang banggitin ang pangalang iyon, bahagyang nanigas ang katawan ni Elena. Isa Gomez. Isang lalaking matipuno ang katawan at may matigas na mukha ang lumapit na may mapanuring tingin. Maayos ang kanyang uniforme, ngunit ang masangsang na amoy ng murang pabango na humalo sa amoy ng tabako mula sa kanyang jacket ay tila nagpakapal sa hangin. Kinuha niya ang mga papeles mula sa unang opisyal. Binasa niya ito ng mabilisan at pagkatapos ay naningkit ang kanyang mga mata. Sumunod ka sa akin, sabi niya, ang boses ay patag ngunit may malamig na pagbabanta. Magalang na yumuko si Elena at sumunod sa kanya sa isang maliit na silid sa likod ng pangunahing mga counter. Ang silid ay masikip na may mga pader na kupas at puno ng mga bakas ng mga lumang paskil. May isang sirang upuang plastik na asul sa isang sulok at isang wall fan na kalahati na lang ang iniikot. Isinara ni Gomez ang pinto at tumayo habang nakahalukip-kip. Alam mo, ang pagkuha ng lisensya ay hindi na ganoon kadali ngayon. Marami ang naghihintay ng ilang buwan. Pero may paraan para mapabilis, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Hindi sumagot si Elena. Tumingin lang siya ng diretsyo na para bang hindi apektado. Kung marunong kang makisama, matutulungan kita. Pero alam mo na siguro kung anong klaseng pakikisama. Itinuro ng kanyang kamay ang folder. Tapos, ang kanyang hinlalaki at hintuturo ay nagkiskisan, isang universal na senyas. Ang mga ganitong bagay hindi libre, dagdag niya. Nanatiling blanko ang mukha ni Elena, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsimulang magbago.
Yumuko siya na parang nag-iisip, saka dahan-dahang binuksan ang kanyang maliit na bag. Pinanood ni Gomez ang bawat kilos niya, marahil ay inaasahan ang isang sobrang mailamang pera. Ngunit hindi pera ang lumabas at hindi rin karagdagang dokumento. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo at matalim na tinitigan si Gomez. Gusto ko lang pong kunin ang lisensya ko sa tamang proseso, sir. Walang lagay, ang kanyang boses ay nanatiling mahinahon ngunit matatag. Isang maikling tawa ang kumawala kay Gomez at lalo pa siyang lumapit. Huwag kang magmalinis dito. Akala mo ba lahat dito ay hindi nagbibigay? Kanino ka magsusumbong? Dito, nagtutulungan kami. Sa isang mabilis at sanay na kilos, binali ni Isabel ang pulsuhan ni Gomez, pinaikot ang kanyang katawan at idiniin siya ng malakas sa ibabaw ng mesa. Umungol si Gomez sa sakit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, hindi lang dahil sa sakit sa kanyang balikat, kundi dahil hindi niya inaasahan na mapapasuko siya ng ganoon kadali sa harap ng publiko. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga tao sa paligid ay napako sa kanilang kinatatayuan, pigil ang hininga. Bumukas ang pinto. Ilang empleyado ang natigilan sa may pasukan. Isa sa kanila, isang batang babaeng nakauniporme ng gobyerno, ay maihawak pang basang-basahan. Diyos ko, bulong niya bago nagmamadaling tumakbo para tawagin ang hepe ng unit. Binitawan ni Isabel ang pagkakahawak kay Gomez at tumayo ng tuwid. Sa isang mahinahong kilos, inilabas niya ang isang identification card mula sa likod ng kanyang folder, hindi isang karaniwang kundi isang opisyal na plaka mula sa Internal Affairs Service ng Lahat ng mata ay napako sa kanya. Karamihan ay nakanganga. Ngunit si Isabel ay tumango lamang ng bahagya. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang sentido gamit ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa at nagsalita sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng buong silid. Wala ako rito para kumuha ng lisensya. Nandito ako dahil may mas malaking bagay na kailangang ayusin. Sa labas ng silid, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan sa mga naghihintay sa pila ay sumisilip sa loob. May ilan pang ang naglabas ng cellphone at palihim na kumukuha ng video mula sa malayo. Si Gomez ay nakaupo pa rin sa sahig, namumula ang mukha, mabigat ang paghinga at bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ngunit ang tingin ni Isabel ay nanatiling nakatuon sa isang punto, isang lumang camera na nakasabit sa sulok ng kisam. Ang maliit na pulang ilaw nito ay patuloy na umiilaw. Ang maliit na DTI satellite office sa gilid ng kalsada sa Marikina ay mukhang ordinaryo lamang, halos hindi nakakakuha ng pansin. Ang pangalan sa karatulan nito ay kupas na, ang pintura ay natutuklap at marahang umiindayog sa hampas ng hangin ng hapon. Sa loob, isang lumang electric fan sa sulok ang walang tigil na umuugong. Ang tunog nito ay humahalo sa ugong ng mga motorsiklong paminsan-minsang dumadaan at sa malamyos na tunog ng kampana mula sa isang maliit na simbahan sa di kalayuan. Si Isabel ay nakatayo sa pila, suot ang isang lumang blusa at simpleng pantalon. Ang buhok niya ay nakapusod. Ang sapatos niya ay maisintas na maluwag sa isang gilid. Walang sinuman ang makakakilala sa kanya bilang isang opisyal ng Internal Affairs. Ngayong araw, dumating siya bilang isang ordinaryong mamamayan. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang maliit na folder at isang puting sobre na walang laman, isang bagay na mukhang simple, ngunit magiging kasangkapan upang subukin ang intensyon sa opisinang ito. Sa paligid niya, ilang matatanda ang nakaupo sa mga upuang plastik na nagbago na ang kulay. Hawak nila ang mga kopya ng kanilang mga gihi at eksaktong halaga ng pera. Ang kanilang mga mata ay gumagala sa information board na puno ng mga sulat at lumang sticker, halos hindi na mabasa. Ang opisyal sa likod ng mesa ay mabagal mag-type. Sa likod ng kanyang salamin, ang lalaki ay mukhang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas kapag nagsasalita. Kung gusto mong mapabilis, pwede mong ipadaan sa akin, pero wag mong sasabihin kahit kanino, ha? Ang pangungusap ay binigkas ng mahina, ngunit malinaw. Yumuko ng bahagya si Isabel at kinagat ang kanyang labi. Na para bang nag-aalinlangan, tiningnan niya ang orasan sa dingding. Ang mga kamay nito ay huminto sa 12 oras 2 minuto. Kung dadaan po ako sa regular na proseso, gaano katagal? Tanong niya sa isang tonong walang emosyon. Sumulyap ang opisyal sa kaliwat kanan,
Pagkatapos ay may isinulat sa isang maliit na papel at isinuksok ito sa ilalim ng folder. Alam mo na ang sistema, di ba, ma'am? Sabi niya na parang bumubulong bago muling tumutok sa computer screen. Kinuha ni Isabel ang kanyang folder pabalik. Sa loob nito, isinilid niya ang puting sobre na walang laman pa rin at tinitigan ito ng may blankong mga mata. Hindi alam ng opisyal, ang buong proseso ay naire-record sa pamamagitan ng isang maliit na kamera na nakatago sa likod ng kanyang brooch. Lumabas siya sa opisina. Tumayo siya sa ilalim ng isang maliit na karinderya. Ang amoy ng tatlo in negatibo, isa na kape at mga piniritong isda ay pumasok sa kanyang ilong, nagbigay ng panandaliang kalma. Binuksan niya ang isang mapa ng mga duty office na kanyang inihanda. Ang mga pulang linya ay nagsisimulang bumuo ng isang pattern na halos pare-pareho sa bawat lugar. Bayad pampabilis, mga code, at mga malabong pangalan, lahat ay tila inaayos ng isang kamay. Mula sa likod ng mga nakaparadang motorsiklo, isang lalaki ang lumapit. Silio Garcia, isang logistics employee na matagal nang tumutulong kay Isabel mula sa likuran. Iniabot niya ang isang piraso ng papel habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ma'am, nasundan ko na ang mga transaksyon sa deki ng Antipolo. Pareho ang pattern at lahat sila, direkta man o hindi, ay binabanggit ang isang pangalan. Tinitigan ni Isabel ang papel. Director Acosta, bulong niya. Mabilis na sumulyap si Leo sa paligid at yumuko. Nanigas ang kanyang mukha. Ma'am Isabel, huwag niyong basta-basta babanggitin ang pangalang iyan, bulong niya na halos walang tunog. Narinig ko na hindi lang siya basta empleyado. Siya ang may hawak sa backdoor system. Dahan-dahang isinara ni Isabel ang folder. Insider ba siya? Hindi sumagot si Leo. Nagkibit balikat lang siya at sumenyas patungo sa isang lumang security camera sa sulok ng gusali. Mahina ang kislap ng ilaw nito, ngunit gumagana pa rin. Nang sila'y maghiwalay, huminto sandali si Isabel sa bangketa. Itinali niyang muli ang maluwag na sintas ng kanyang sapatos at pinagmasdan ang karatula ng opisina mula sa malayo. Sa likod ng lahat ng mga palakaibigang mukha at mabagal na burokrasya, mayroong isang bagay na mas madilim, mas organisado kaysa sa kanyang inaakala. Bawat opisina, bawat code, lahat ay tila konektado sa isang hindi nakikitang network, at isang taong nagngangalang Ricardo Acosta ang nakatayo sa gitna nito. Bumilis ang mga hakbang ni Isabel. Bumalik siya sa isang maliit na inuupahang apartment na ngayon ay nagsisilbing kanyang sentro ng operasyon. Sa dingding, isang malaking mapa na may mga pin na iba't ibang kulay ang nagpapakita ng network ng mga opisina na kanyang nasuri. Bawat pulang pin ay nangangahulugang may indikasyon ng katiwalian. Umupo siya, binuksan ang laptop at sinimulang itala ang lahat ng mga code, oras, at reaksyon ng mga opisyal nang ialok ang walang lamang sobre. Lahat ay halos magkakatulad. Bigla may kumatok sa pinto. Isang teenager na delivery boy ang nakatayo na may naguguluhang mukha. Permisi, Ma'am Isabel, alanganin niyang sabi. May nagpapabigay po. Iniabot niya ang isang maliit na nakatuping papel na walang sobre, tinalian lamang ng sinulid. Tinanggap ito ni Isabel, dahan-dahang binuksan. Sa loob, iisa lang ang nakasulat, kung gusto mong makilala si Director Acosta. Paco. Lumang bodega. Hating gabi. Matagal na tinitigan ni Isabel ang papel. Ang papalubog na araw ay nagdala ng amoy ng mga tuyong dahon at ang ingay ng mga motorsiklo mula sa malayo. Sa di kalayuan, nagsimulang umalingaw muli ang mga kampana ng simbahan para sa Angelus. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puso ni Isabel ay hindi mapakali. Ang mga hakbang niya ay huminto sandali. Ito ay hindi na lamang isang simpleng imbestigasyon. Ito ay isang tarangkahan patungo sa isang bagay na mas mapanganib. Ngunit hindi siya umatras. Ang mga yabag ni Isabel ay huminto sa harap ng isang lumang bodega na halos natatago sa likod ng mga hilera ng mga bakanting tindahan sa silangang bahagi ng Paco Market. Ang bubong nito ay yupi-yupi at kinakalawang, at ang mga pader ay puno ng mga mansa ng halumigmig na tumagal na ng maraming taon. Ang hangin ng gabi ay marahang umiihip, dala ang tunog ng mga kulisap sa gabi na humahalo sa masangsang na amoy ng basang kahoy. Nang ang metal na pinto ay dahan-dahang itinulak mula sa loob,
Ang langit-ngit nito ay matalas na umalinggaw na tila naghudyat ng simula ng isang bagay na hindi na mababalikan. Isang payat na lalaki na may maputlang mukha at kupas na damit ang lumabas ng walang imik. Tumango lamang siya at sumenyas na sundan siya ni Isabel. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig habang tinatahak nila ang makipot na pasilyo patungo sa isang silid sa loob. Ang mga lumang ilaw na neon sa kisam ay patay-sindi. Inayos ni Isabel ang kanyang tindig. Isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Pagpasok sa pangunahing silid, sinalubong si Isabel ng maalinsangang hangin na may amoy ng mainit na tsaa at lumang alikabok. Sa gitna ng silid ay may isang mesang bakal na kinakalawang na ang ibabaw. Sa ibabaw nito ay may mga tumpok ng folder, isang tasang may umuusok pang tsaa, at isang metal na pitaka. Sa likod ng mesa, nakaupo si Ricardo Acosta. Maayos na nakasuklay pa atras ang kanyang buhok, at may manipis na salamin sa dulo ng kanyang ilong. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Direktor Acosta, sinimula ni Isabel ang usapan sa isang mababang tono, magalang ngunit may distansya. Hindi agad sumagot si Acosta. Dahan-dahan niyang tinapik ang gilid ng tasa gamit ang kanyang hintuturo habang tinititigan si Isabel na para bang sinusubukang basahin ang kanyang tunay na pagkatao. Bihira akong magkaroon ng bisita ng ganitong oras ng gabi. Lalo na ang isang magandang babae na may kilos na sanay sa pagsasanay, dahan-dahan niyang sabi, saka itinaas ang kilay. Hindi ka ordinaryong tao. Mumiti lamang si Isabel, iniiwasan ang direktang pakikipagtitigan. Isa lang po akong maliit na negosyante na pagod na sa mahabang proseso, sabi niya. Baka matulungan niyo po akong makahanap ng mas mabilis na paraan. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Acosta, isang tuyo at maikling tawa na sapat na para manindig ang iyong balahibo. Binuksan niya ang isang folder at inihagis ito sa mesa sa harap ni Isabel. Sa loob nito, isang mapa ng network ng mga DT office ang nakalatag na may mga pulang linyang nagkakatagpo at mga maliliit na bilog na may marka sa ilang mga punto. Kung isa ka lang maliit na negosyante, bakit alam mo ang pangalan ko? Tanong niya habang dahan-dahang iniikot ang buttons ng kanyang manggas. Nagkunwari si Isabel na nag-iisip ng dahilan. Binuksan niya ang bulsa ng kanyang bag, naglabas ng isang maliit na tala at iniabot ang isang piraso ng papel. Ipinadala po ito sa akin. Sinundan ko lang ang direksyon. Tinitigan ni Acosta ang papel sandali, saka muling tumawa, mas mahaba sa pagkakataong ito. Nagsisimula na silang mataranta, bulong niya sa sarili. Humigop siya ng tsaa, pagkatapos ay ibinaba ang tasa at sumandal pasulong. Makinig ka, binibini. Wala akong hinawakang kahit isang piso mula sa mga mamamayan. Ang ginawa ko lang ay ayusin ang isang sistema. Isang sistemang sira na mula sa pundasyon. Pinagdugtong-dugtong ko lang ang mga piraso para ito'y umandar. Natigilan si Isabel. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw na parang isang malamig na sampal. Ang sistemang ito ay hindi lamang isang koleksyon ng ilang tiwaling opisyal. Ito ay isang maayos at organisadong network. Huwag mong isipin na kaya mo akong pabagsakin na parang si Gomez, pagpapatuloy ni Acosta, ang kanyang boses ay naging seryoso. Ako ang chessboard mismo. Sandaling nais ni Isabel na sumalungat, nawasakin ang paniniwala ng lalaki. Ngunit isang bahagi ng kanyang sarili ang nakakaalam na ang sinasabi ni Acosta ay hindi kasinungalingan. Ito ay hindi isang laban kontra sa isa o dalawang tao. Ito ay isang pakikipaglaban sa mga anino. Tumayo si Acosta at tumingin sa isang maliit na kamera sa sulok ng silid na halos hindi nakikita. Ang silid na ito ay hindi kailanman nagre-record, pero ang mga hakbang mo ay naitala na ng mas nakatataas. Kumuha siya ng isa pang folder, mas makapal, at isinilid ito sa bag ni Isabel. Dalhin mo ito. Pero mag-ingat ka, ang mga pangalan dyan ay hindi para basahin ng malakas. Sa isang maliit na tango, tumayo si Isabel at magalang na yumuko. Salamat po sa oras ninyo. Paatras siyang lumakad, binuksan ang pinto, at bumalik sa madilim na pasilyo. Sa labas, ang ingay ng mga sasakyan mula sa malayo ay muling narinig. Ang kalangitan sa pako ay nagsimulang mawala ng kulay. Ang hangin kanina ay malamig ay ngayon ay tila nanunuot sa buto.
Huminga ng malalim si Isabel at tinitigan ang folder sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang mas malalim na realisasyon. Habang nasa tricycle na naghatid sa kanya pabalik sa tinutuluyan, binuksan niya ang folder. Sa gitna ng mga tumpok ng papel, isang pangalan ang lumitaw, Major Luis Velasco, Senior Liaison. Nanikip ang dibdib ni Isabel. Ang pangalang iyon ay pag-aari ng isang taong dati niyang pinagkakatiwalaan, isang taong naging gabay niya noong una siyang pumasok sa mundo ng intelligence. Kung direkta, ma'am, karaniwan ay may kaunting kontribusyon. Ang boses na iyon ay nagmula sa isang opisyal sa priority unit. Kalmado, patag, halos parang isang kahera sa tindahan na nag-aalok ng sukli. Ngunit para kay Isabel, iyon ay isang senyales. Isang senyales na ang lahat sa opisinang iyon ay umaandar ayon sa balangkas na kanyang inaasahan. At ngayon, siya ang nasa gitna nito. Ang East Office sa Makati ay masikip kahit hindi gaanong matao. Sa isang panig, isang lumang printer ang walang tigil na nag-iimprenta ng mga dokumento. Ang amoy ng tinta nito ay humahalo sa amoy ng lumang kape. Sa kabilang panig, isang water dispenser ang umuugong. Ang sahig ay puno ng mga bakas ng sapatos at ang tunog ng mga tsinelas na kinakaladkad ay lumilikha ng isang ritmong pamilyar sa mga pampublikong tanggapan. Nakaupo si Isabel sa isang asul na upuang plastik na mailamat. Suot niya ang isang cream na blusa at mahabang itim na palda, nagkukunwaring asawa ng isang logistics director na gustong mag-asikaso ng renewal ng lisensya ng kanyang asawa. Isang maliit na brooch na hugis bulaklak ang nakakabit sa kanyang kwelyo. Sa loob nito, isang maliit na mikropono ang nakakonekta sa isang recording device sa loob ng kanyang laptop bag. Yumuko siya, tila pagod sa paghihintay, ngunit ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa bawat salita. So, ma'am, gusto niyo po ng mabilis na proseso, di ba? Para hindi na maabala, tanong ng opisyal. Isang lalaking nasa 40, maayos ang gupit at laging nakangiti. Ang pangalan niya, Luis Velasco. Sa mapang ibinigay ni Acosta, siya ang senior liaison, isa sa mga pangunahing koneksyon. Dahan-dahang tumango si Isabel. Opo, sana, sir. Marami po kasi kaming sasakyan na kailangang bumiyahe para sa isang proyekto ng gobyerno. Kung pwedeng walang pila, handa po akong. Alam niyo na, sumunod sa patakaran ninyo. Ang kanyang boses ay sadyang pinalambot at bahagyang nanginginig, tulad ng isang ordinaryong babae na nangangailangan ng tulong. Ngumiti ng malapad si Velasco at lumingon sa katabi. Pakikuha ng priority form, sabi niya. Nang iabot ang mga papeles, marahan niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa, isang senyales. Pagkatapos, binuksan niya ang isang drawer, kumuha ng isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na bank account number at isang pangalan na hindi kanya. Dito niyo na lang po i-transfer, ma'am. Pagkatapos, pirma na lang at ako na ang bahala sa lahat, sabi niya habang iniaabot ang papel. Binuksan ni Isabel ang kanyang metal na pitaka, naglabas ng AFID card, at nagkunwaring nag-aalinlangan na parang nag-iisip muli. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito na ang sandali. Ang kanyang kamay ay pumasok sa loob ng bag at pinindot ang isang maliit na butones sa gilid ng brooch. Isang senyales ang naipadala. Sa labas, isang itim na sasakyan ang biglang pumarada. 3 tao ang bumaba na may suot na vest na may nakasulat na Internal Affairs Service. Mabilis silang pumasok ngunit tahimik, binuksan ang pinto ng opisina nang hindi kumakatok. Paumanhin, kami ay mula sa V. Pakiusap na manatili ang lahat sa kani-kanilang pwesto, malinaw na sabi ng isa sa mga opisyal. Nagulat si Velasco. Namutla ang kanyang mukha, bumuka ang bibig ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay direktang napatingin kay Isabel, na ngayon ay nakatayo na, tinanggal ang kanyang blazer at ipinakita ang kanyang plaka. Major Luis Velasco, nahuli po kayo sa akto na tumatanggap ng pera para pabilisin ang pag-aasikaso ng dokumento. Mayroon kaming kumpletong record, matigas niyang sabi. Isang maliit na kaguluhan ang sumiklab. Ilang sibilyan sa waiting area ang tumayo, hindi makapaniwala. May ilan na palihim na kumukuha ng video. Isang matandang babae na kanina pa nakaupo sa sulok ang bumulong sa kanyang anak, akala ko asawa ng opisyal, siya pala ang huli.
Sa kabilang sulok, ang printer ay patuloy pa ring gumagana na parang walang pakialam sa dramang nagaganap. Sinubukang ipagtanggol ni Velasco ang sarili. Ako. Tumutulong lang ako, hindi ito pilitan. Marami rin ang humihingi ng tulong. Umiling si Isabel. Ginagamit niyo po ang inyong posisyon para sa personal na kapakinabangan at sapat na iyon para maging ebidensya ng paglabag. Sumenyas siya. Dalawang opisyal ang lumapit at pinusasan ang lalaki. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan, isang mahinang palakpak ang narinig. Isa, dalawa, hanggang sa dumami. Ang mga ordinaryong mamamayan na kanina itahimik lang ay ngayon ay may ibang tingin na kay Isabel. Hindi lahat ay naglakas loob magsalita, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay sapat na, ang tiwala ay nagsisimula ng bumalik. Dinala si Velasco palabas. Pinanood ni Isabel ang likod ng lalaki. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, hindi tagumpay, kundi isang uri ng kahungkagan. Nagawa niyang basagin ang isang bahagi ng sistema, ngunit ang mukha ni Velasco na puno ng gulat at kahihiyan sa harap ng mga tao ay nag-iwan ng bigat sa kanyang puso. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, isang matandang empleyado ang dahan-dahang lumapit. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Ma'am Isabel, naririnig ko na pinapansin na kayo ng mga nasa itaas. Mag-ingat po kayo. Lumingon si Isabel. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng lalaki, mayroong isang tapat na pag-aalala, isang tingin mula sa isang taong tila may nasaksihang madilim na pangyayari at piniling manahimik. Tumango lang siya ng marahan. Walang salitang sinabi. Ang pinto sa likuran ay dahan-dahang bumukas. Ang hangin ng hapon ay pumasok, dala ang amoy ng lupa at ang tunog ng mga kampana para sa Angelus na umalingaw mula sa malayo. Ang unang laban ay napanalunan. Ngunit ang mga anino sa likod nito ay nagsisimula pa lamang gumalaw. Ang ulan ng gabing iyon ay marahang bumuhos na para bang may nais itong itago. Sa loob ng simpleng apartment ni Leo, tanging ang tunog ng isang kisam fan na mabagal na umiikot ang maririnig, humahalo sa tunog ng pag-type sa isang laptop na nagbibigay ng malabong liwanag sa sulok. Si Isabel ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader. Pula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa pagod na hindi na maitago. Dahan-dahang isinara ni Leo ang kanyang laptop. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. May nag-leak mula sa loob natin, Isabel. Napatingala si Isabel. Nanigas ang kanyang mukha. Kailan pa? Hindi ko pa sigurado. Pero mula nang mahuli natin si Velasco, lahat ng access log sa system natin ay na-reset. At isang tao lang ang nakakaalam ng password ng server natin. Hindi na kailangang marinig ni Isabel ang pangalan. Nahulaan na ito ng kanyang puso. Si Daniel Ramos, ang binatang laging namamahala sa data at encryption, ang laging mukhang kalmado, tahimik at tapat. Ngunit dahil sa sobrang katahimikan, hindi siya napapansin. Ilang minuto ang lumipas, may kumatok ng marahan sa pinto. Binuksan ito ni Leo at si Daniel ay nakatayo roon. Nakayuko ang kanyang ulo, nanginginig ang mga kamay na may hawak na flash drive at isang gusot na papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim, ang mukha'y gusgusin na parang ilang araw nang hindi natutulog. Gusto ko lang makipag-usap. Tumango ng marahan si Isabel. Pumasok si Daniel, umupo sa sahig at tumingin sa umiikot na fan. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan bago siya nagsalita, inaamin ko, ma'am. Mula sa simula. Gusto ko lang mapakinggan pero ang lahat ay napakabilis, napakalaki. Natakot ako. Hinawakan ni Isabel ang dalawang kamay niya ng mahigpit. So, ipinadala mo ang data? Tumango si Daniel. Pero, hindi ko sinasadya. Ipinadala ko lang sa isang email address na lumitaw sa inbox ko. Hindi ko alam kung sino, hindi ako humingi ng bayad. Akala ko maiintindihan nila. Napapikit si Isabel. Patuloy na umiikot ang fan, pinupuno ang kahungkagan sa pagitan ng pagtataksil at mabuting intensyon. Hindi niya alam kung dapat siyang magalit o maawa. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kanilang impormasyon ay kumalat na, at ang kanilang mga buhay ay nakataya na rin.
Tumayo si Leo, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng mesa. Iniabot niya ito kay Isabel. Kailangan mo nang umalis sa sistema. Ngayon din ni. Tinanggap ni Isabel ang kahon na may nanginginig na mga kamay. Sa loob nito, ang kanyang plaka, V, at espesyal na telepono, lahat ng kumakatawan sa kanyang opisyal na pagkakakilanlan. Tinitigan niya ito ng matagal, pagkatapos ay kinuha ang mga ito at isa-isang ibinalik sa kahon. Sa huli, huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Leo. Aalis ako, pero hindi pa ako tapos. Ang mga salitang iyon ay parang isang pangako o marahil isang sumpa. Alam niya na mula ngayong gabi, magbabago ang lahat. Hindi na siya magtatago sa likod ng uniforme at opisyal na estruktura. Siya ay magiging isang anino. Ngunit isang aninong nagdadala ng liwanag. Sa labas, tumila na ang ulan. Ngunit ang hangin ng gabi ay nagdala ng tunog ng mga yabag na papalapit mula sa maliit na eskinita sa tabi ng apartment. Tiningnan ni Leo ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Iisang pangungusap lang, kung mananatili pa siya sa lungsod ngayong gabi, bukas ay wala na siyang bakas. Tumingin si Leo kay Isabel. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Hindi na nagtanong si Isabel. Kinuha niya ang kanyang bag, isinilid ang mini laptop at ang flash drive na bigay ni Daniel, saka lumingon muli kay Daniel na nakaupo pa rin sa sahig, nakayuko, nagsisisi. Dan, salamat sa pagiging tapat, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina, pero mula rito, wala nang balikan. Tumango si Daniel, basa ang mga mata. Walang paalam. Tanging katahimikan at pagsisisi ang naiwan sa hangin. At nang magsara muli ang pinto ng silid na iyon, ang kanilang mundo ay nagbago na magpakailanman. Ang anino ay gumapang na sa loob ng sistema, at si Isabel ay hindi na isang opisyal na investigador. Siya ay isang tagamanman sa dilim na mag-isang tatahakin ang kadiliman hanggang sa dulo. Ang mahalaga, hindi blanko yung sobre. Ang pangungusap na iyon ay malabong narinig mula sa loob ng DCE Satellite Office sa Silangan. Ang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na para tumago sa salamin ng maliit na karinderya kung saan nakaupo si Isabel. Lubos nang bumagsak ang gabi. Ang dilaw na ilaw mula sa poste ay sumasalamin sa mga natuyong pudo ng tubig mula sa ulan kaninang hapon. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita ni Isabel ang bintana ng opisina, mga kupas na pader, kumikislap-kislap na ilaw na neon, at isang upuang kahoy na umuugong sa tuwing may gagalaw. Humigop siya ng 3 in negatibo, isa na kape mula sa isang maliit na tasa. Mapait at masyadong matamis, ngunit sapat na para labanan ang antok. Sa kanyang kamay, isang maliit na kwaderno ang nakabukas. Ang asul na panulat ay minsa ay gumagalaw, minsa ay humihinto. Isang motorsiklo ang huminto sa harap ng opisina. Isang matandang lalaki ang bumaba, dala ang isang folder at isang puting sobre. Pinigil ni Isabel ang kanyang hininga. Mahinang kinausap ng lalaki ang isang batang opisyal sa loob. Hindi siya naglakas loob na umupo, nakatayo lang habang hawak ang sobre sa kanyang dibdib. Paumanhin, sir, kailangan ko po ng mabilis. Naghihintay po sa operasyon ang anak ko. Tumango ang opisyal, lumingon sa kaliwat kanan, at nagsabi, pwede po, tay. Pero alam niyo na, ang mahalaga, hindi blanko yung sobre. Nagpalit ng kamay ang sobre. Walang pagsisisi, walang pag-aalinlangan, lahat ay parang isang pang-araw-araw na gawain. Yumuko si Isabel, ang kanyang alaala ay lumipad pabalik sa kanyang pagkabata. Noong ang kanyang inang nagtitinda ng gulay ay minsan nang nakiusap para sa isang utang sa kooperatiba para lamang sa bayarin sa health center. Kung tapat ka, ang pasensya ay laging mas mahaba, sabi minsan ng kanyang ina habang nakangiti sa gitna ng pagod. Mas hinigpitan niya ang hawak sa panulat. Sa loob ng opisina, nag-uusap ang mga opisyal. Isa sa kanila ay nagrereklamo tungkol sa presyo ng gasolina, saka tumawa. Buti na lang may dagdag tulong mula sa mga nagmamadali. Isang hindi pamilyar na babae ang lumitaw sa gilid ng karinderya. Hindi siya umupo, inilagay lang ang isang nakatuping papel sa mesa ni Isabel at umalis ng walang imik. Lumingon si Isabel, sinubukang alalahanin ang mukha, ngunit nawala na ang babae sa dilim. Binuksan niya ang papel. Maayos ang pagkakasulat.
Kung gusto mong malaman kung sino ang totoong nagpapatakbo, hanapin mo yung gumagamit ng pangalang ang arkitekto. Kinopya ni Isabel ang pangalan sa kanyang kwaderno. Bahagyang nanginginig ang kanyang daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang nasagi niya ang isang mas malalim na bahagi ng sistema. Ang key arkitekto ay wala sa opisyal na mga dokumento, ngunit kung kilala siya ng lahat, nangangahulugang umiiral ang taong ito sa ibang anyo. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga driver ng truck ang pumasok sa opisina. Kumatok ang isa sa kanila sa salamin. Gusto kong ayusin para sa 7. Pwede ngayon? Tunog ng lighter. Tunog ng sobreng itinapik sa mesa. Sumagot ang opisyal, kung manipis ang sobre, makapal ang pila. Nagkuyom ng kamao si Isabel. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang likod ay nagsimulang basain ng pawis. Ang kanyang galit ay hindi sumabog. Gumapang ito, tulad ng isang lamat sa isang lumang pader. Itinala niya ang huling pangungusap, ang pinakamalaking ebidensya ay wala sa kamera, kundi sa nakasanayang pinababayaan. Lumalalim na ang gabi. Tunog ng mga busina sa malayo, ang ilaw sa opisina ay nananatiling malabo. Tumayo si Isabel, nag-iwan ng bayad sa mesa ng karinderya, at dahan-dahang lumabas. Ang maliit na papel sa kanyang kamay ay muntik ng tangayin ng hangin, ngunit nahabol niya ito. Binasa niyang muli ang nakasulat, ang arkitekto. Hindi rehistrado, ngunit kilala ng lahat. Ang hangin ng hapon ay marahang umiihip sa likod bahay ng isang lumang paupahan. Ang langit ay kulay kahel, dahan-dahang nagiging abo, pagkatapos ay madilim na asul. Ang mga huling ibon ng araw ay lumilipad sa mga lumang kable ng kuryente, nagdadala ng isang tunog na tila nagpapaalala na ang araw ay magtatapos at may isang bagay na nagbago. Nakaupo si Isabel sa hagdan ng beranda, suot ang isang lumang sweater at pantalon. Sa kanyang kamay, isang tasang may mainit na tsaa ang umuusok ng manipis. Ang tunog ng electric fan mula sa silid sa likuran ay humahalo sa mahinang tunog ng mga kampana ng simbahan mula sa isang kapilya malapit sa palengke. Ang lahat ay tila normal, ngunit sa loob niya, may isang bagay na naiiba. Hindi na siya isang aktibong opisyal. Wala nang uniforme, walang plaka, walang opisyal na na dati niyang ipinagmamalaki. Ngunit wala ring pakiramdam ng kawalan. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang dahan-dahang lumalago, kapayapaan mula sa pag-unawa na pinili niya ang kanyang sariling landas, kahit na ang landas na iyon ay tahimik, puno ng anino, at hindi laging naaalala. Ilang linggo na ang lumipas mula nang kunin ni Leo ang mapa ng network, at ang mga huling ebidensya mula sa kanyang silid. Pagkatapos noon, walang malaking ingay, walang iskandalo sa media, walang malawakang protesta. Ngunit alam ni Isabel na ang pagbabago ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang kulog. Minsan, ito'y dumarating sa pamamagitan ng mahinang usapan, sa pamamagitan ng isang tingin na mas tapat, o kahit sa pamamagitan ng katahimikang hindi na natatakot. Sa palengke, ilang mga mukha ang bumabati sa kanya ng isang marahang tango. Walang tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit kapag siya'y dumadaan, humihinto sila sa pag-uusap, nagbibigay ng espasyo, at tinitingnan siya sa isang paraang mahirap ipaliwanag, hindi paghanga, hindi rin awa, kundi isang uri ng paggalang sa katahimikan. Sa isa sa mga maliliit na tindahan, isang bata ang minsa ay nag-abot sa kanya ng isang balot ng turon at mahiyang nagsabi, "Sabi po ni nanay, tinulungan niyo raw po kami dati." Umiti si Isabel, tumango at tinanggap ito. Walang kamera, walang tala, ngunit iyon ay sapat na, higit pa sa sapat. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa kanyang silid, sinindihan niya ang isang maliit na ilaw sa mesa. Ang tanging yaman na natira ay isang lumang kwaderno, ilang pahinang puno ng mga pangalan ng mga opisina, at isang piraso ng mapa na nakadikit pa rin gamit ang lumang tape. Pinagmasdan niya ang mapa, pagkatapos ay isinulat ang isang huling linya, hindi lahat ng lamat ay kailangang labanan ng maso. Ang ilan ay sapat na ang katapangang tingnan at hindi tumalikod. Pagkatapos, dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno, na parang isinasara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Si Isabel ay hindi isang bayani. Hindi siya nanalo ng parangal, hindi na-promote, hindi binigyan ng opisyal na pasasalamat. Ngunit alam niyang isang sistema ang nayanig, hindi lubusang gumuho, ngunit ngayon ay may mga lamat na hindi na maaaring baliwalain. At higit sa lahat, alam niyang mayroon pang ibang mga tao sa labas,
tulad niya noon na nagtatanong sa kanilang sarili, sapat ba silang malakas para lumaban? May saysay ba ito? May maniniwala ba? At para sa lahat ng mga tanong na iyon, mayroon ng sagot si Isabel. Hindi dahil siya'y nanalo, kundi dahil hindi siya sumuko. Isang gabi, isang matandang lalaki, isang dating opisyal na dating tahimik, ang nagdala sa kanya ng salabat. Umupo lang siya sa beranda nang hindi nagsasalita ng matagal. Pagkatapos ay nagsabi, "Hindi kita kilala, binibini, pero naniniwala ako sa'yo." Iyon ay sapat na. Sobrang sapat. Sa Pilipinas, kung saan ang boses ay madalas talunin ng kapangyarihan, kung saan ang katapatan ay itinuturing na kabagalan at ang idealismo ay parang isang kwentong bayan, ang desisyong manatiling tapat ay ang pinakatahimik na anyo ng katapangan. Pinili ni Isabel ang katapangang iyon, hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil alam niyang ang takot ay likas na kasama ng katotohanan. At minsan, kailangan lang natin ng isang tao, isa lang, para magsimula ng isang bagay. Madilim na ang langit sa malayo. Ang tunog ng isang panggabing tren ay dumaan, nakakabingi sandali, pagkatapos ay nawala. Tumingin si Isabel sa langit, humigop ng saan na nagsisimula ng lumamig at mumiti. Hindi niya alam kung ang bukas ay magiging mas mabuti, ngunit alam niyang sa araw na ito, ginawa niya ang kanyang bahagi. At iyon, para sa ilan, ay sapat na para iligtas ang isang maliit na mundo. Isang mundo kung saan ang isang tao ay hindi na muling mag-iisa sa paglaban para sa katotohanan. Maaaring mataas at matibay ang pader, ngunit kung patuloy itong lalamat mula sa loob, sa huli ay babagsak din ito.